Sinasabi mong mag-aasawa ka ng Pilipino. Grabe, pagtatawanan ka lang nila. Talaga namang wala ka ng pag-asa. Pinagtawanan ng dalawang mayayamang babae ang kanilang matalik na kaibigan nang marinig na magpapakasal ito sa isang ordinaryong lalaking Pilipino. Lumipad sila patungong Pilipinas, hindi para magbigay ng pagbati, kundi para masaksihan ang inaakala nilang maling desisyon ng kanilang kaibigan. Ngunit pagdating doon, hindi tawa ng kasiyahan ang kanilang iniluha, kundi mga luha ng pagsisisi. Ano nga ba ang mayroon sa Pilipinas na nagpabagsak sa dalawang mayabang na babaeng ito? Sa isang pagsubok sa Vietnam, ang tawanan ng dalawang babae ay umagaw sa atensyon ng lahat. Talaga namang wala ka ng pag-asa, pangungutya nila sa kanilang kaibigan, si Lynn, na may relasyon sa isang lalaking Pilipino. Kitang-kita sa suot nilang mga branded na gamit ang kanilang katayuan. Hindi na nakatiis, isang babae ang tumakbo palabas ng cafe. Ngunit makalipas ang ilang buwan, ang dalawang babaeng ito na pumunta sa Pilipinas para tuyain siya ay hindi na nangutya, sa halip ay umiyak pa. Ano nga ba ang nangyari? Hayaan ninyong ikuwento ko. Ang pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa kwentong ito ng pag-ibig. Ang pangalan ko ay Lynn, isa akong 30 taong gulang na babae na namumuhay ng simple sa isang maliit na nayon sa labas ng Hanoi, Vietnam. Sa edad na 30, kung ano-ano na ang naririnig ko mula sa mga tao sa paligid ko. Kailan ka mag-aasawa? Wala ka bang nobyo? Naging pang-araw-araw na ang mga tanong na iyon. Karamihan sa mga kaibigan kong kaedad ko ay maagang nagpakasal sa mga dayuhan. Sa kanila, si Trang ang may pinakamagarbong buhay. Nagpakasal siya sa isang mayamang negosyanteng Singaporean at araw-araw ay nagpo-post ng mga litrato ng branded na bag, alahas at mamahaling restaurant sa social media. Sa isang litrato niya na may hawak na Chanel bag sa isang luxury hotel sa Singapore, puro komento ng "Sana all" ang mababasa. Si Mai naman ay nagpakasal sa isang Koreanong profesional at naninirahan sa isang tahimik at magandang 2-story house sa isang suburb ng Seoul. Nagpost siya ng litrato habang umiinom ng tsaa sa kanyang maayos na hardin at isinulat, "Mapayapang buhay." Ako? Nagkaroon din ako ng mga relasyon. Noong 2050 ako, nakilala ko si Alexandre, isang lalaking Pranses na matangkad, blonde at may asul na mga mata, parang bida sa pelikula. Ngunit pagkalipas ng 2 buwan, lumabas ang tunay niyang ugali. Lasinggero at mapanakit magsalita, madalas sirain ang mga pangako at walang pakialam kahit may sakit ako. Ilang araw akong may matinding lagnat, pero ang sinabi lang niya ay, "Bakit ba ang hinahina mo?" habang iritang-irita. Sumunod ay si Min, isang lokal na negosyanteng Vietnamese na binola ako sa matatamis na salita. "Lynn, ikaw ang hiyas ng buhay ko. Araw-araw may bulaklak at romantic dates. Pero habang tumatagal, nalaman kong pabago-bago ang kanyang mood. Kapag masaya, para akong nasa langit. Pero kapag masama ang loob, ilang araw siyang hindi nagpaparamdam. At higit sa lahat, makasarili siya. Palaging tungkol sa sarili niya ang usapan at hindi pinakikinggan ang opinyon ko. Ang huli ay si Chris, isang Australian na nagtatrabaho sa Europa. Mukha siyang mayaman at edukado, ngunit naramdaman kong para lang akong palamuti para sa kanya. Lagi niyang sinasabi, "Ako ang bahala sa iyo," pero hindi niya pinapahalagahan ang mga pangarap at iniisip ko. Dahil sa mga karanasang ito, napagod na ako. Nagsimula akong magduda kung mayroon nga bang tunay na pag-ibig o kung ito'y relasyon lang ng paggamit sa isa't isa. Kahit nakikita ko ang marangyang buhay ng mga kaibigan ko sa social media, iniisip ko kung tunay ba silang masaya. Mukhang perpekto sa labas, pero parang may kulang. Kaya sa edad na 3, napagpasyahan kong mas mabuting mabuhay mag-isa. Wala na akong ganang makipagkilala pa. Gusto ko na lang mag-focus sa trabaho at mamuhay ng tahimik. Sa umaga, cashier ako sa isang maliit na tindahan at sa gabi, nagbabasa ako ng libro o nanonood ng pelikula. Ilang buwan na ganito ang routine ko. Isang Huwebes ng hapon, gaya ng dati, namili ako ng pagkain para sa isang linggo sa palengke. Isinakay ko ang mga pinamili sa basket ng bisikleta ko at umuwi na. Maganda ang panahon at maganda rin ang pakiramdam ko. Asul ang langit na may puting ulap at masarap sa pakiramdam ang sikat ng araw sa aking mukha. Mga 15 minuto lang ang biyahe mula palengke hanggang bahay. Dumaan ako sa isang maliit na parke at sa mga eskinita ng residential area. Dahan-dahan akong nagpepedal habang tinitingnan ang paligid nang bigla akong may narinig na tumatakbo sa likuran ko. Akala ko, nagjo-jogging lang. Ngunit habang papalapit ang mga yabag at humihingal na boses, naramdaman kong may mali.
Paglingon ko, isang lalaking may itim na buhok at mukhang Asyano ang humahabol sa akin. Biglang nagblangko ang isip ko. Kidnapper? Magnanakaw? Naisip ko iyon. May mga bali-balita kasing dumarami ang krimen laban sa mga dayuhan sa lugar namin. Dahil sa takot, binilisan ko ang pagpedal, ngunit patuloy siyang tumakbo at papalapit ng papalapit. Narinig ko siyang sumigaw ng, "Miss, sandali lang po." Pero hindi ko na iyon naintindihan. Ang nasa isip ko lang ay kailangan kong makatakas. Ngunit sa pagmamadali, hindi ko tiningnan ang daan. Sa pagliko sa isang kanto, nawalan ako ng balanse at sumemplang kasama ang bisikleta. Parang lumutang ang katawan ko at sa isang iglap, tumama ang tuhod at palad ko sa semento. Isang matinding sakit ang naramdaman ko. Nagkaroon ng malaking sugat ang tuhod ko at nagsimulang dumugo. Ang palad ko naman ay humapdi at namula. Nagkalat ang mga pinamili ko. Nadurog ang mga kamatis at napunit ang balot ng tinapay. Napakasakit ng nangyari. Ngunit may mas nakakagulat pang naghihintay. Nang makita akong bumagsak, mabilis na lumapit ang lalaki, yumuko ng malalim at nagsabi, "Naku, pasensya na po. Okay lang po kayo? May sugat po ba kayo?" Humihingal siya pero napakagalang ng kanyang boses. At ang sumunod niyang sinabi ang nagtanggal sa lahat ng maling akala ko. "Kasi po, yung bisikleta ko po ang nadala ninyo. Kaya po tinatawag ko kayo." Noon ko lang napansin, nang lumingon ako, may isang bisikletang kamukhang-kamukha ng gamit ko na nakaparada sa tapat ng palengke. Parehong asul ang frame, parehong brand, at pati basket ay pareho. Dahil sa pagmamadali, nagkamali ako ng kuha. Nang maintindihan ko ang sitwasyon, namula ang mukha ko. Napagkamalan kong kriminal ang isang inosenteng tao. Nakakahiya. At ako pa ang may kasalanan kung bakit ako nasugatan. Pero siya pa ang nagsasabing kasalanan niya at nag-aalala. "Hindi, ako po ang nagkamali. Pasensya na po talaga." Ngunit hindi niya pinansin ang paghingi ko ng tawad at patuloy na nag-alala sa sugat ko. "Kailangan munang gamutin yan. May ospital o botika ba sa malapit? Ihahatid ko po kayo." Nagtaka ako kung bakit ganito siya kabait sa isang estranghero. Ibang-iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Parang may puso siya, hindi kalkulado at tunay na nag-aalala. Sa tulong niya, nagpunta kami sa isang maliit na klinika. Habang nililinis at nilalagyan ng benda ang sugat ko, paulit-ulit siyang humihingi ng pasensya at sinabing babayaran niya ang gastos. Kahit sinabi kong huwag na, nagpumilit siya, "Kasalanan ko po kasi." Paglabas namin ng klinika, doon kami nagpakilala ng maayos. Ang pangalan niya ay Paulo, isa siyang arkitekto mula sa Maynila at nagbabakasyon ng isang buwan sa Vietnam. Nag-iisa lang daw siyang naglalakbay para makaranas ng bagong kultura. "Saan ka tumutuloy ng isang buwan?" tanong ko. Umupa ako ng isang maliit na kwarto sa isang guest house malapit sa palengke. Alam ko ang lugar na iyon, luma pero maayos na pinamamahalaan. May mga dayuhan ding tumutuloy doon. Mula noon, araw-araw na akong binibisita ni Paolo. Noong una, sabi niya tinitingnan lang niya ang sugat ko, pero kahit magaling na, patuloy pa rin siyang bumibisita. Minsan, tutulong daw siya sa pamimili ko. Minsan, nagkataon lang daw na naglalakad siya sa labas, pero alam ko, hindi iyon nagkataon. Alam niya ang oras ng trabaho at pamimili ko at sinasadya niyang magpakita, ngunit hindi ako naiinis. Sa halip, masarap sa pakiramdam na may nagbibigay ng atensyon sa akin. Ibang-iba si Paolo sa mga lalaking nakilala ko. Hindi siya madaldal, tahimik lang at sinasabi lang ang kailangan. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, ramdam ko ang tunay na kabaitan. Kapag may problema ako, hindi siya nagsasalita ng marami pero nananatili sa tabi ko. Kapag tumatawa ako, tahimik din siyang ngumingiti. At higit sa lahat, maalalahanin siya. Kapag may dala akong mabigat, kukunin niya iyon. Sa paglalakad, lagi siyang nasa gilid ng kalsada. Sa maliliit na bagay, ramdam ko ang kanyang pag-aalaga. Ngayon lang ako nakakilala ng lalaking tahimik pero may mainit na puso. Hindi siya magarbo o mambobola, pero hindi ko mapagdudahan ang kanyang katapatan. May ganito palang tao sa mundo, naisip ko. Habang lumilipas ang mga araw, naging natural na ang pagsasama namin ni Paulo. Noong una, medyo awkward pa, pero habang naglalakad kami sa paligid at nagkukuwentuhan, nakikita ko na ang tunay niyang pagkatao. Sabi ni Paulo, arkitekto siya sa Maynila, pero hindi siya mukhang laging nakaupo sa harap ng computer. Magaling ang kanyang mga kamay. Isang araw nasira ang kadena ng bisikleta ko. Dumating siya at inayos iyon sa loob lang ng ilang minuto. Sabi ko, "Okay lang, madudumihan ka." Pero ngumiti lang siya at sinabing, "Okay lang to," habang inaayos ito. At napakamasid ni Paulo.
Agad niyang nalalaman ang mga gusto ko. Nang makita niyang maingat akong pumipili ng prutas sa palengke, sa susunod naming pagkikita, siya na ang pumili at nagdala ng magagandang prutas para sa akin. Nang tanungin ko kung paano niya nalaman, nahihiya siyang sumagot. Nagtanong ako sa tindera. Nang malaman niyang mahilig akong magbasa ng libro habang umiinom ng tsaa sa gabi, isang araw ay binigyan niya ako ng isang maliit na set ng tsaa na dala niya mula sa Pilipinas. Ito ang barako ng Pilipinas. Subukan mo, sabi niya. Ang pag-iingat niya ay nakakatuwa. Totoo ngang mabango at masarap ang tsaa. Ang oras na kasama ko si Paolo ay hindi magarbo, pero komportable. Hindi kami nagde-date sa mamahaling lugar. Naglalakad lang kami, nagkukuwentuhan o umuupo sa parke at pinapanood ang mga tao. Pero hindi ko alam kung bakit napakahalaga ng mga simpleng sandaling iyon. Lalo na ang pagiging maalalahanin ni Paolo. Nang sabihin kong parang magkakasakit ako, kinabukasan ay binilhan niya ako ng bitamina at candy para sa lalamunan. Hindi pilit, kundi natural na pag-aalala. Hindi ka naman may sakit, pero mas maganda ng maagapan, sabi niya habang nahihiya. Pero minsan, nagtataka ako kung bakit ganito siya kabait sa akin. Pagkalipas ng isang buwan, babalik na siya sa Pilipinas. Hindi naman niya kailangang gawin lahat ng ito. Ngunit sa tuwing naiisip ko iyon, kapag nakikita ko ang tapat niyang mga mata, nararamdaman kong ginagawa niya ito dahil gusto niya. Isang gabi, mas maaga siyang dumating. May dala siyang maliit na bouquet ng bulaklak. Hindi rosas, kundi mga simpleng ligaw na bulaklak, pero maganda ang pagkakaayos. Nakakita ako ng magagandang bulaklak sa parke. Naisip ko magugustuhan mo, Lynn. Habang naririnig ko iyon, uminit ang puso ko. Ang mga regalong natanggap ko dati ay mamahalin o magarbo. Okay lang kaya to? Kaya minsan, sinasadya akong lumayo sa kanya, pero kahit umiiwas ako hindi siya sumusuko. Sa halip, mas nagiging maalalahanin siya. Kahit alam niyang umiiwas ako, hindi niya ako pinipilit at binibigyan niya ako ng espasyo. Ang pag-unawa niyang iyon ang lalong nagpalapit sa puso ko. Sa huli, inamin ko na sa sarili ko ang nararamdaman ko. Hindi porket maikli ang isang buwan ay kailangan kong pigilan ang magandang damdaming ito. Sa halip, dapat ko itong mas pahalagahan. Madalas kaming maglakad sa palengke. Interesado si Paolo sa mga prutas at pampalasa ng Vietnam at masaya akong ipinapaliwanag sa kanya ang bawat isa. Ang pagkamangha niya sa unang pagkakataon na makakita ng dragon fruit at ang pagsisikap niyang bigkasin ang pangalan ng mga pampalasa sa pho ay nakakatuwa. Pati ang mga tindera ay kilala na siya at binabati. Ang tahimik at mabait ng binatang yan. Swerte mo, Lynn, namumula ako pero masaya. Ang pag-inom namin ng tsaa sa parke ay naging espesyal na ritual. Si Paolo ay nagtitimpla ng tsaa mula sa Pilipinas at napakabango nito. Ako naman ay naghahanda ng tradisyonal na Vietnamese tea at ibinabahagi namin ang aming magkaibang kultura. Minsan, hindi kami magkaintindihan pero nagkakaintindihan kami sa pamamagitan ng senyas. Mas malalim pa nga ang koneksyon namin sa ganoong paraan. Sa gabi, kumakain kami ng tradisyonal na Vietnamese food sa isang maliit na kainan. Masaya akong ipakilala sa kanya ang pho, banh mi at bun cha. Noong una, maingat siya dahil hindi siya sanay sa maanghang pero kalaunan ay nagustuhan niya rin, lalo na ang pho. Tinanong pa niya kung paano ito lutuin. Gusto kong lutuin to pag uwi ko sa Pilipinas. Sa tuwing naririnig ko iyon, kumikirot ang puso ko. Paalala na aalis din siya. Ngunit kapag kasama ko si Paolo, nawawala ang pakiramdam ko sa oras. Kahit ilang oras kaming magkasama, hindi ako nababagot. Sa halip, nanghihinayang ako sa bilis ng oras. Kahit hindi kami laging nag-uusap, panatag ang loob ko. Kapag malungkot ako, malungkot din siya. Kapag masaya ako, tahimik siyang ngumingiti. Isang gabi, mas late siyang dumating. Nagluto raw siya ng pagkaing Pilipino sa guest house at napasobra, kaya dinalhan niya ako sa isang maliit na baunan, adobo daw. Tinanong ko kung saan siya nakakuha ng mga sangkap na mahirap hanapin sa Vietnam. Sabi niya, binigyan daw siya ng isang Pilipinong nakatira doon na may maliit na tindahan. Tikman mo, Lynn, hindi ko garantisado ang lasa. Napakasarap ng adobo. Ngayon lang ako nakatikim noon. Pero higit sa lasa, mas naantig ako sa katotohanang may isang taong nagluto para sa akin. Nang gabing iyon, marami akong naisip. Hindi na ako 20 o 25. Ang edad na 30 ay hindi na madaling maghilom sa sakit o magpadala sa emosyon. Sapat na akong matanda para maging tapat sa nararamdaman ko. Ang mga dati kong relasyon ay nagsimula dahil sa itsura o pera, pero iba si Paolo.
Hindi siya mayaman o magarbo, pero ang katapatan at kabaitan niya ang nagpalambot sa puso ko. Ngayon ko lang naramdaman ito. Kaya sa isang sandali, nagpa siya akong tanggapin ang nararamdaman ko. Hindi na ako mag-aalinlangan o iiwas. Kahit alam kong aalis si Paulo, hindi iyon dahilan para hindi pahalagahan ang kasalukuyan. Makalipas ang ilang araw ng pag-iisip, lakas loob akong nagsalita. Nasa parke kami at papalubog na ang araw. Paulo, nanginginig ang boses ko. Bago ka bumalik sa Pilipinas, kung okay lang sa'yo, gusto mo bang manatili muna sa bahay ko? Pagkasabi ko noon, kumabog ang dibdib ko. Takot na baka tumanggi siya at pagkamangha sa sarili kong lakas ng loob. Nagulat si Paulo, pero agad ding ngumiti. Siyempre, masaya ako. Pero sigurado ka ba? Gusto ko siyang mas makilala. Ayokong palampasin ang pagkakataong ito. Baka maikli ang isang buwan pero gusto kong sulitin ito. Oo, gusto ko talaga. At doon, nagsimula kaming magsama sa loob ng 3 linggo. Inilipat ni Paulo ang kanyang mga gamit sa bahay ko. Kaunti lang iyon, pero nang mailagay ang mga iyon sa iba't ibang sulok, nagbago ang itsura ng bahay. Habang magkasama kami, mas nakilala ko si Paulo. Napakalinis niya sa gamit. Ang mga ginamit niya ay laging nasa tamang lugar at napakaalalahanin niya. Tuwing umaga, mas maaga siyang gumigising para ipagtimpla ako ng tsaa. Alam na niya ang tamang timpla para sa akin. Noong una, sinabi kong huwag na, pero sabi niya, gusto ko kasing gawin. Salitan kami sa pagluluto at masarap din ang mga simpleng pagkaing Pilipino na niluluto niya. Sinigang, tinola. Hinahanapan niya ng paraan para mahanap ang mga sangkap. Nakakatuwa ang pagsisikap niyang i-adjust sa panlasa ko. Alam niyang mahilig ako sa maanghang, kaya dinadamihan niya ang sili. Ang gabi ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng trabaho, sabay kaming kakain, manonood ng TV o magbabasa. Si Paulo ay nagbabasa ng libro tungkol sa arkitektura at minsan ay nagtatanong sa akin. Siyempre, hindi ko alam, pero masaya ang mag-isip ng magkasama. Pati sa pagtulog, ramdam ko ang pag-aalaga niya. Kapag nauna akong makatulog, kinukumutan niya ako at tinitingnan kung malamig ba sa kwarto. Ang mainit niyang kamay habang kinukumutan ako ay hindi ko malilimutan. Sa mga sandaling iyon, naiisip ko, ito ang tunay na pag-ibig. Ngunit sa gitna ng kaligayahan, alam namin na hindi ito magtatagal. Sa tuwing titingin kami sa kalendaryo, nababawasan ang mga araw at bumibigat ang aming dibdib. Minsan, nakatingin si Paulo sa malayo at alam kong pareho kami ng iniisip. Makalipas ang 3 linggo, 1 linggo ng umaga, tahimik na nagsimulang mag-impake si Paulo. Dumating na ang katotohanan na kailangan na niyang bumalik sa Pilipinas. Habang isa-isang pumapasok sa bag ang kanyang mga gamit, kumikirot ang puso ko. Mahigpit kaming magkahawak kamay at sinusubukang ngumiti, pero hindi namin maiwasan ang lungkot ng paghihiwalay. Napakaraming emosyon, panghihinayang, pananabik, pangamba at pasasalamat. Gabi bago siya umalis, huli kaming naglakad sa paligid. Ang lugar kung saan kami unang nagkita, ang parke, ang maliit na kainan, bawat lugar ay puno ng alaala. At dumating na ang oras. Bago siya umalis, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, Lynn, kapag pumunta ka sa Pilipinas, tawagan mo ako, ha? Hihintayin kita. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ko. Hindi lang basta-basta, kundi mula sa puso. Ramdam ko sa kanyang mga mata. Sa taxi papuntang airport, hindi niya binitawan ang kamay ko. Tahimik niyang hinahaplos ang palad ko. Bawat galaw ay puno ng emosyon. Sa harap ng departure gate, huli kaming nagyakapan. Naamoy ko ang pamilyar na pabango mula sa kanyang damit. Sa loob ng 3 linggo, iyon ang amoy na kasama ko. Doon ko naramdaman na bukas, mag-isa na akong gigising. Wala na ang mainit na tsaa, wala na ang boses na babati sa akin. Promise, tatawag ka ha? Paulit-ulit niyang sinabi. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Pinanood ko siyang maglakad palayo. Paminsan-minsan, lilingon siya at kakaway. Hanggang sa lumiit siya at nawala. Ang pag-uwi ay napakatagal. Ang lahat ng daan na nilakaran namin ay lalakarin ko ng mag-isa. Pagdating sa bahay, ang tahimik na bahay ay napakalungkot. 3 linggo lang ang nakalipas, komportable akong mag-isa. Ngayon, ibang-iba na. Pagkaalis ni Paulo, ilang araw akong walang gana. Ang unang umaga ang pinakamahirap. Pagpunta ko sa kusina, wala ang mainit na tsaa na laging nakahanda. Napakalaking kawalan pala noon. Sa trabaho, hindi ako makapag-focus. Sa bahay, ang lahat ng sulok ay nagpapaalala sa kanya. Ang tasa na ginamit niya, hindi ko mahugasan.
Nananatili pa ang amoy niya doon. Ang ayos ng sala na iniwan niya, hindi ko ginalaw. 1 linggo ang lumipas, doon ko napagtanto. Mahal ko na pala siya. Iba ito sa mga dati kong relasyon. Hindi para punan ang kalungkutan, kundi dahil miss na miss ko siya. Ang kanyang boses, kamay, at kabaitan. Ngunit nasa Pilipinas na siya, at nag-aalangan akong tumawag. Baka para sa kanya, alaala lang iyon ng bakasyon. Baka ako lang ang nag-iisip ng ganito. Isang hapon, may dumating na email. Nang makita ko ang pangalan, kumabog ang dibdib ko. Si Paulo. Habang iniisip ko siya, iniisip niya rin pala ako. Binuksan ko ang email. 1 linya lang. Magkita tayo ulit sa Maynila. Hihintayin kita. Maikli lang pero ramdam ko ang katapatan. Nang isalin ko sa Vietnamese, mas naging sigurado ako. Miss niya rin ako. Dahil sa mensaheng iyon, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Gusto kong pumunta sa Pilipinas, hindi dahil malungkot ako, kundi dahil naniniwala akong mapagkakatiwalaan siya. Naalala ko ang 3 linggo naming pagsasama. Tapat, maalalahanin, at walang kasinungalingan. Ngunit kailangan kong kausapin ang pamilya ko. Nagulat sila nang sabihin kong may nakilala akong Pilipino. Sa Pilipinas, walang kakilala doon at hindi ka marunong ng wika nila, sabi ng nanay ko. Ang pag-alis sa Vietnam ay malaking alalahanin para sa kanila. Bakit hindi na lang sa Singapore o Korea? Narinig ko mahirap daw sa Pilipinas, sabi naman ng tatay ko. Mas direkta ang reaksyon ng mga kaibigan ko. Tumawag si Trang. Ano? Magpapakasal ka sa isang ordinaryong Pilipino na hindi naman mayaman? Baliw ka na ba? Tawa niya. Si Mai naman, mas maginoo at tahimik ang mga Koreano. Hindi emosyonal tulad ng mga Pilipino. Ano bang alam ninyo sa Pilipinas? Sa TV nyo lang naman nakikita, di ba? Sabi ko. Natahimik sila sandali, pero sumagot din, ano bang hindi namin alam? Alam ng lahat kung anong klaseng bansa yan, pero hindi ako natinag. Dahil nakita ko mismo ang kabaitan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ni Paulo, gusto ko silang imbitahan sa kasal ko para makita nila ang totoong Pilipinas. Kahit na, pumunta kayo. Kapag nakita ninyo, baka magbago ang isip ninyo. Sa huli, pumayag silang dalawa. Sige, kung yan ang gusto mo, sabi ni Trang. Pupunta ako para ikumpara sa Korea, sabi naman ni Mai. At dumating na ang araw ng kasal. Pagdating ng 2 kaibigan ko sa Pilipinas, sinalubong ko sila sa airport. Excited ako. Ano kaya ang magiging reaksyon nila? Ang unang reaksyon nila ay hindi ko inaasahan. Pagbaba pa lang sa eroplano at papunta sa immigration, iba na, napakalinis at moderno ng airport. Kumikinang ang sahig, mataas ang kisame. Mas moderno kaysa sa inaasahan nila. Si Trang, nasanay sa mga malalaking syudad tulad ng Singapore at Hong Kong, ay namangha sa NAIA, ang disenyo, kalinisan, at sistema. Ha? Lang ang nasabi niya. Ganoon din si Mai. Akala niya, Korea ang pinakamaganda, pero nakita niyang hindi pa huhuli ang Pilipinas. Ito ba talaga ang Pilipinas? Bulong ni Trang, habang nasa sasakyan kami papuntang Maynila. Sa isip ko, napangiti ako. Ang prejudice, hindi talaga nawawala hanggat hindi mo nakikita. Pagdating sa Maynila at papunta sa tutuluyan nila, hindi sila makapaniwala. Isang magandang hotel sa BGC ang nibook ni Paulo at pagkakita sa paligid, natulala sila. Ibang-iba sa iniisip ko, sabi ni Mai. Nang gabing iyon, ipinasyal namin sila ni Paulo. Sa paglalakad sa BGC, paulit-ulit na nagtanong si Trang, sigurado ba kayong nasa Pilipinas tayo? Ang mga malilinis na kalye, nagtataas ang gusali at mga taong magaganda ang suot ay taliwas sa kanyang inaasahan. Si Mai naman, sa loob ng bus, ay bumulong, parang nasa Korea lang. Pero ang pinaka nagpagulat sa kanila ay ang kabaitan ng mga Pilipino. Nang magtanong kami ng direksyon, napakabait ng sumagot. Sa bus, may nag-alok ng upuan. Ang malaking pagbabago ay nangyari sa isang tradisyonal na pagkaing Pilipino. Akala ni Trang, adobo at lechon lang ang pagkain. Pero nang makita ang handaan kare-kare, sinigang, at iba't ibang ulam na manghasya, may ganito pala silang pagkain, sabi niya matapos matikman. Ganoon din si Mai. Akala niya mas pino ang pagkain Koreano, pero nagbago ang isip niya. Napakasarap ng sinigang na to. Ang may-ari ng restaurant, nang malaman na mga dayuhan kami, ay naging mas maasikaso pa. Saan po kayo galing? Tanong niya. Nang sabihin naming mula sa Vietnam, naku, ang layo, at mas naging magiliw. Binigyan pa kami ng libreng dessert na leche flan. Nagtaka ang 2 kong kaibigan. Akala nila, masungit ang mga Pilipino, pero kabaligtaran pala. Lalo silang namangha sa kaligtasan sa gabi.
Habang naglalakad, kahit 10:00 na, may mga babaeng mag-isang naglalakad. Akala ko safe sa Korea, ganito rin pala rito, bulong ni Mai. Kinabukasan, dinalaw namin ang pamilya ni Paulo. Isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision. Nang makita nila ang handa ng nanay ni Paulo, tuluyan nang nagbago ang kanilang mga mukha, isang buong lechon, iba't ibang putahe. Nag-alangan pa silang kumain. Pero nang matikman, napakasarap, sabi nila. Kayo po ba ang nagluto ng lahat ng ito? Tanong ni Trang sa nanay ni Paulo. Oo, kaninang madaling araw pa, sagot niya. Hindi sila makapaniwala. Pero sa gitna ng kainan, biglang nasabi ni Trang, ang biyanan ko, hindi marunong magluto. Laging sa labas kami kumakain, hindi pa laging malinis sa Singapore. Natigilan siya, na-realize ang sinabi. Inamin niya ang hirap ng buhay niya nang hindi sinasadya. Ganoon din si Mai. Nang makitang tinutulungan ni Paulo ang nanay niya sa kusina, bumulong siya. Ang asawa ko, mabait pero napakatahimik. Hindi ko alam kung masaya ba siya o malungkot. Minsan, bumubuntong hininga na lang. Hindi ako nagtanong, pero sa mga mata nila, marami akong nalaman. Sa labas, mukhang matagumpay ang kanilang pag-aasawa, pero sa loob, hindi pala. Lalo na nang makita nila kung paano ako alagaan ni Paulo, kung paano niya igalang ang kanyang mga magulang. Nang magpasalamat ang tatay ni Paulo sa kanila, salamat sa inyo, dahil sa inyo masaya ang aming silin, lalong nabawasan ang kanilang kayabangan. Nang marinig nila ang nanay ni Paulo na nagsabing, sana maging mabuti kayo sa isa't isa, nakita kong namumula ang mata ni Trang. Siguro, ikinumpara niya sa sariling buhay mag-asawa. Nang gabing iyon, pauwi sa hotel, tahimik silang dalawa. Dati, kung ano-ano ang sinasabi at ipinagyayabang. Ngayon, malalim ang iniisip. Dumating ang araw ng kasal. Simplo pero mainit ang selebrasyon. Nang lumabas ako suot ang wedding dress ko, wow, ang ganda pala ni Lynn, bulong ni Trang. Ang damit ko ay hindi mamahalin, pero pinili ni Paulo ng buong puso. Ang pinaka nagpagulat sa kanila ay ang pamilya ni Paulo. Ang buke na gawa ng nanay niya, ang mensahe mula sa tatay niya, at ang buong pusong pagbati ng lahat. Nang isuot ni Paulo ang singsing at sabihing, habang buhay kitang pasasayahin, nakita kong may luha sa mata ni Trang. Siguro, naramdaman niya ang tunay na pag-ibig na hindi niya naramdaman sa sariling kasal. Sa reception, may sorpresa si Paulo. Nagpatugtog siya ng Vietnamese music at muling nagtapat sa akin. Lynn, nagbago ang buhay ko nang makilala kita. Pasasayahin kita habang buhay. Pumalakpak ang lahat, pero sina Trang at Mai, habang pumapalakpak, ay may halong inggit sa mukha. Pagkatapos ng kasal, ipinasyal namin sila. Umakyat kami sa isang rooftop bar sa Makati. Nang makita nila ang buong siyudad, sabi ni Trang, hindi pa huhuli sa Singapore, ang mga ilaw, mga gusali. Iba ang ganda ng Maynila sa Seoul, sabi naman ni Mai. Isang hapon, habang nagkakape, nag-usap kami ng masinsinan. Gabi, pumunta kami sa Baywalk, ang ganda ng mga ilaw at ang simoy ng hangin. Habang pinapanood ang paglubog ng araw, tahimik lang si Trang. Pagkatapos ay nagsalita siya, alam mo Lynn, madalas kong isiping makipaghiwalay. Pinaparamdam ng asawa ko na nag-iisa ako. Parang hangin lang ako sa bahay. Kahit maraming pera, hindi ako masaya. Ikinuwento niya pa, para lang akong tropeo sa kanya. Ipinagyayabang niya sa mga kaibigan niya, pero sa bahay, hindi kami nag-uusap. Nilalait niya ako dahil hindi ako magaling mag-Ingles. Kailangan kong humingi ng permiso sa lahat ng gagastusin ko. Minsan, isang buong araw kaming hindi nag-uusap. Nababaliw na ako sa malaking bahay na iyon. Anong silbi ng pera kung ganito naman ka-empty ang puso ko? Tumango si Mai at nagsalita rin. Ang asawa ko naman, mabait pero sobrang tahimik. Papasok na ako. Nandito na ako. Yun lang. Wala kaming matinong usapan. Hindi siya interesado sa mga gusto ko. Minsan, bumubuntong hininga. Hindi ko alam kung dahil sa akin o sa trabaho. Ayaw naman niyang sabihin, ang buhay sa Korea, mahirap din. Lahat strikto. Ang biyenan ko, mabait pero may distansya. Hanggang ngayon, wala pa akong tunay na kaibigan doon. Kita sa mga mata nila ang pagod at lungkot. Sa labas, perpekto. Sa loob, malungkot. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Pero biglang dumating si Paulo, may dalang 3 baso ng mainit na salabat. Malamig dito, sabi niya. Napatingin sila kay Paulo, at pagkatapos ay yumuko, isang simpleng pag-aalaga na walang salita. Naramdaman nila na iyon mismo ang hinahanap-hanap nila sa kanilang mga asawa. Sa huling gabi,
sa isang tahimik na restaurant, doon na sumabog ang lahat. Bago sila umalis, hinawakan ni Trang ang kamay ko. Sorry Lin, hindi ko talaga alam noon. Pinagsisisihan ko ang pangungutya ko sa'yo. Ngayon, alam ko na kung gaano kakaswerte, may tunay na luha sa kanyang mga mata. Si Mai naman ay yumuko kay Paulo. Paulo, alagaan mong mabuti si Lin. Napakabihira ng isang tulad mo. Sana, ganito rin ang nakilala ko. Sa mga salitang iyon, naluha na rin ako. Ngayon, alam na nila. Ang kasal ay hindi tungkol sa pera o itsura, kundi sa taong makakasama mo. Sa airport, ibang-iba na sila. Wala na ang yabang. Sa halip, inggit at panghihinayang ang nasa mukha nila. Pwede ba kaming bumalik ulit dito? Tanong ni Trang. Oo naman, welcome kayo palagi, sagot ko. Muling nagsimula ang tunay naming pagkakaibigan. Pagkaalis nila, bumalik na ako sa normal kong buhay. Isang simple pero masayang buhay, may asawa kasama si Paulo. Ngunit makalipas ang ilang araw, isang kakaibang balita ang kumalat sa Vietnam. Si Lin, parang prinsesa ang buhay sa Pilipinas. Ganoon ba talaga kabait ang mga lalaking Pilipino? Paano makakahanap ng ganoon? Ang mga ikinuwento ni Trang at Mai ay naging usap-usapan, lalo na ang pagiging maalalahanin ni Paulo at ang kaunlaran ng Pilipinas. Sunod-sunod ang mensahe sa akin. Mga kaibigan, kaklase, pati na ang mga dating nangutya sa akin, nagpapatulong maghanap ng nobyong Pilipino. Biglang naging number 1 ideal man ang mga Pilipino sa aming lugar. Dati, mga mayayamang Singaporean o mga maginoong Koreano ang gusto nila. Ngayon, naghahanap na sila ng tulad ni Paulo na maalalahanin. Sabi nila, ako raw ang pioneer, pero medyo naiilang ako. Hindi naman lahat ng Pilipino ay tulad ni Paulo. Sa tuwing sinasabi nila iyon, ngumingiti lang ako at sinasabing, ang Pilipinas ay hindi lang bansa. Tungkol ito sa tao. Nakilala ko ang tamang tao. Ang mahalaga ay hindi nasyonalidad o estado sa buhay, kundi ang puso ng isang tao. Espesyal si Paulo hindi dahil Pilipino siya, kundi dahil siya ay isang mabuti at tapat na tao. At sa araw na ito, habang kumakain ako ng mainit na sinigang na niluto ni Paulo, ninamnam ko ang simpleng kaligayahan na ito. Hindi magarbo pero totoo, hindi enggrande pero puno ng pag-aalaga. Ngayon masasabi kong tunay na napakasaya ko. At sa tuwing sinasabi ko iyon, ramdam ko ang katotohanan mula sa kaibuturan ng aking puso. Ngayon, alam ko na kung ano ang tunay na kaligayahan at kung ano ang tunay na pag-ibig.